Sa dinami-dami kong binili, pang matagalan na blush camo, perfect. Napakaganda. The best na na-try ko so far. Para siyang dupe ng NARS. Ito yung pinaka ko. Swimming proof. So good. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, favorites tayo. Grabe, kalahati na tayo ng taon. Akalain nyo yun. Like I promised, sabi ko from time to time mag-share ako ng aking favorites. I've been trying a lot of products, so you deserve this. Meron akong skincare, meron din akong makeup. So halo-halo to guys ha, magiging random na yung pagpili ko. Kung wala ka pang chicha, get your chicha kasi mahaba-haba itong video natin. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong chikahan. So nyo gusto mag-start? Skincare or makeup? You know what? Mag-alternate na lang tayo. Magsimula muna tayo sa sunscreen. Meron akong 3 sunscreen dito na alternate kong ginagamit. Let's start with Hikari Ultra Fresh Sunscreen. Kapag hindi ako magme-makeup, ito yung takbuhan ko na sunscreen. Maniwala kayo sa hindi, nag-a-add talaga siya ng glow. I mean, iba talaga kapag siya yung gamit ko. Alam mo yung parang may pinkish glow yung skin ko. As in, siya lang. Alam nyo, naalala ko sa kanya, parang siyang sunscreen na nilagyan ng, naalala niyo yung Sophie Pink dati? Yung Sophie na nagsisimula pa lang ako sa YouTube noon eh. Usong-uso yun na blush on. Kung familiar kayo doon, parang ganun yung effect niya. Pero, eto, sunscreen lang. Tapos, ang ganda na pagka-pinkish na skin ko. Parang kutis mayaman. Sa true lang, guys. I love this so much. Next one, sunscreen na tatagal para sa mga merong oily skin. Vice Cosmetics Invisible Shield. Kahit siya lang yung gamitin ko, never kong na-experience na talaga nag-oil up yung skin ko sa kanya. Ang ganda niya talaga, guys. Paubos ko na to actually and definitely magre-repurchase ako nito. Tapos kahit gamitin mo siya underneath makeup, ang ganda ng itsura. Tapos basta hindi siya malagkit, very lightweight lang siya. SPF 50 PA++++ pala to guys. So you're covered. Kahit na mag-reapply ka, hindi siya mag-feeling malagkit or heavy sa skin kasi very lightweight siya. Pag tinanong ako kung ano yung pinaka-lightweight na marirecommend ko, ito talaga. I love this. Another one for oily skin. Actually, puro pang oily skin yata talaga. Yung marirecommend ko kasi I have oily skin. Pasensya na sa mga dry skin ha. Pero meron naman ako dito, mamaya, tinted sunscreen. Okay, this is the Lux Organics Cloud Matte. Soft blurring. Napakaganda niya. Pagka tinignan mo siya sa umpisa, huwag kayong magugulat ha, kasi may kulay siya. Pero kapag once na nilagay nyo na sa skin nyo, in-apply nyo na ganyan, binlend nyo, nag-a-adapt siya sa skin tone. Actually, wala siyang binibigay na coverage. More like of course, sunscreen. Sunscreen lang talaga. Meron siyang niacinamide, beta-glucan, and mugwort leaf extract. Kaya maganda siya for everyday use. Pwede rin siyang sunscreen underneath your makeup. Walang problema. So, ayan. Another recommendation para sa mga merong oily skin. Ito, madalas tong tinatanong sa akin. Ano yung ginagamit kong lashes, guys? Isa lang. Sa dinami-dami kong binili. Guys, maniwala kayo sa hindi. Ang dami kong binili na magnetic lashes, magnetic falsies, siguro nasa 20. Pero ito lang talaga yung nag-repurchase ako. Yes, meron na akong reserva, though meron pa ako. At ito nga kagandahan sa magnetic falsies. Wala siyang limit kung kahit ilang beses mo siyang gamitin. Hindi siya masisira kaagad. Kaya nga kahit mahal siya, 1,000 plus, kiber, kasi matagal mo siyang magagamit. Kung isipin mo kung gaano karaming beses mo siyang magagamit, ang laking tipid mo na dito. Compare dun sa mga disposable ones. Sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi siya magkaluray-luray, hanggat hindi siya magkasira-sira, talagang gagamitin mo siya. This is Macy's. Sa dinami-dami kong tinry na magnetic falsies, ito yung nire-purchase ko and nag-stick na ako sa kanya. Kasi ito lang yung akmang-akma sa shape ng aking eyes. Hindi ko rin masabi kasi depende rin sa eye shape natin, ano. Kasi yung iba, love na love nila yung wasado. Ako naman, parang ang iksi masyado ng wasado. For me, hindi ko alam kung ako lang. Pero parang pag sinusuot ko siya, ang off tingnan. Halatang-halatang magnetic lashes siya at halata lang na pinatong ko lang talaga siya sa lashes. Pero pag ito, hindi mo malaman kung cluster lashes yung ginagamit ko. Ang dami nagtatanong niya lagi, ate, anong cluster gamit mo? Hindi ako nagka-cluster lashes kasi. Ewan ko ba, bakit pag nagka-cluster lashes ako, parang ang trabaho niya, tapos mabilis lang siya matanggal sa akin. Siguro dahil I have oily skin na rin, talagang, tsaka pawisin ako. Alam mo yung mabilis talaga matanggal. Ang ayaw ko din sa cluster lashes, kasi pag hinihila ko, pag tinatanggal ko siya, nasasama talaga yung lashes ko. Kasi nga, ganun talaga yung lashes ko. Nag-hairful ako sa ulo siguro nag-hairful din ako sa lashes. Kaya,
stick na ako dito sa Magnetic Falsies. I highly recommend this. Saktong-sakto yung size niya on my eyelashes, sa talukap ko, hindi siya mabilis matanggal. May kasama pala siyang setting liquid, so make sure to use this. Kasi ang pagkakamali ko before, ginagamit ko siya nang hindi ako nagaganito at hindi rin ako nagla-lash curler. So kailangan pala naka-lash curler ka din at saka isa-set mo yung lashes mo para may kakapitan yung magnet para hindi siya mabilis matanggal. So, ayun. At least nalaman ko yung through experience na mas maganda pala talaga na nakaganito ka. Mas tumitigil siya kapag mascara yung ginagamit ko, parang hindi siya ganun ka-dikit yung magnet. Kaya ito talaga, kung ano yung kasama ng Maybelline, yun yung ginagamit ko. Tapos, I make sure na naka-lash curler ako para kapit na kapit talaga siya. Ito siya guys, ang ganda niya, diba? Diba? Mukha siyang traditional na falsies, na mahirap ikabit, pero, well, magnetic lashes lang yan. Ito yung pangalan, Canelles. Sana tama yung basa ko, no? Canelles? Canele? Hindi ko alam kung ano, pero yan yung ni-repurchase ko. Next one, my favorite facial wash. Ang ganda nitong Pixie Skin Treats Clarity Cleanser. Meron siyang salicylic acid and probiotics. So, kung ang problema nyo is marami kayong whiteheads and blackheads, and if you have oily skin, talagang ito ang makakatulong sa inyo yung may salicylic acid. Tsaka mabilis din siya maka-dry out ng mga pimples. Ang bango pati niya. Meron siyang slight na hapde, pero hindi naman bothering ha. Slight lang, very, very slight. Siguro that's the salicylic acid, I don't know. It does help para ma-minimize yung aking whiteheads and blackheads, lalo na sa ilong. I love this cleanser. Madalas ko yung gamitin sa umaga. Next one, my favorite blush. Pang matagalan na blush kamo, ito, Glam Hour in Kahlo. Ganda niya! Yan yung gamit ko ngayon. Napakaganda ng shade ni Kahlo. Medyo peachy pink shade siya. Looks very nice! Tingnan nyo. Ilang beses nyo na ito nakikita, lalo sa vlog. Lagi ito yung dinadampot ko for my blush. I love it. I love Glam Hour. Talagang pang matagalan siya. For a powder, sobrang long lasting nito. Hindi lang yan, of course, meron akong isa pang bagong discovery. This one is Aura Mochimo Soft Bouncy Blush in Cream Puff. Vice Cosmetics to, guys. Tingnan nyo, guys. So, parang siyang clay. Pero yung good thing about this is kahit na daliri yung gamitin mo or gumamit kayo ng brush, okay lang. May mga mochi blushes kasi na ang hirap gamitan ng brush. Pero ito, kahit anong pang-apply ko sa kanya, kahit sponge, kahit na daliri ko, kahit na brush, ay pack. Tapos nakakagigil. Ito yung talagang pinakamalambot na mochi blush na nahawakan ko. Alam mo talaga, guys. Parang siyang clay. Love it. Tsaka itong shade na to, Cream Puff. Perfect. Tapos i-combo ko siya with Glam Hour Kahlo. Perfect. Next is moisturizer. Standard Soul. Hands down. The best moisturizer before kayo mag-makeup. Ang ganda nito. Kung gusto niyo yung may glow, kahit siya lang, kahit hindi na kayo mag-serum, ito lang. Ang ganda ng glow na iniiwan niya. Tingnan nyo, yung parang may peekaboo na glow dyan. Yan yun. Siya yun, siya. Kaya nga, Cera Wrapping Glow. Feeling ko trademark niya na yan yung glow na iniiwan niya sa skin. Kung meron ko yung extra budget, sulit na sulit siya, guys. Kahit hindi na ako mag-apply ng illuminator or additional highlighter, siya lang, enough na. Basta napakaganda ng glow niya underneath makeup. The best. Actually, pangalawang jar ko na to and nangangalahati na naman ako. So, nakadalawa na akong ganito. Napakaganda. My favorite powder sa ngayon, this is Get Ready With Me Cosmetics Powder Rush. Ito yung mini Loose Baking and Setting Powder Ultra Blur in Shortbread. Shortbread is yung parang translucent nila, guys. Very nice. Meron na rin siyang kasamang puff dyan. Tapos, maliit lang siya. Pag nagta-travel ako, ito din yung dala ko. Ganda niya, tsaka finely milled talaga yung powder. Ako talaga meron akong distinct na palatandaan kung mag-work sa akin yung setting powder. Pagka nafe-feel ko siya na medyo, may maligas-gas ng konti, parang cornstarch, ganun, I know it will work sa akin. I have oily skin and I've tried a lot. Napakadami ko nang na-try na setting powder and talaga hindi pa ako nagkamali pagdating doon. Basta once ma-feel ko siya, tapos para siyang malagaw-gaw. Maganda yan. Perfect yan for my oily skin. Kilay! This is, alam niya na. Feeling ko alam niya na kung ano paborito kong bang kilay. Oh, siya pa rin. Absidy. Kung dati baliw na baliw ako sa, ano nga yun? Yung isa, yung maasim. Bay-free. Ayun, napalitan na. Goodbye, Bay-free na ako. Hello, Absidy. Napakaganda nito, guys. Nag-hoard na rin ako.
Kasi ang hirap maubusan. Kasi sometimes, kahit na hindi na ako mag-makeup, ayusin ko lang yung kilay ko. It makes a lot of difference. Alam ko hindi masyado makita yung kilay ko ngayon, hindi nabibigyan ng hustisya si Absidy, pero ito yung aking kilay. Ganda niya! Kahit na siya nga lang eh. Kahit hindi na ako maglagay ng kahit ano eh. Pero right now, ang ginamit ko along with Absidy is yung Colorette. Isa rin favorite ko to guys. Brow Dream Duo in the shade Mocha. Oh, by the way, yung Absidy pala ha, meron na siyang kasamang tool dyan. So, pang-laminate at pag-groom. So, hindi na kayo problema pa na kailangan nyo ng additional tools. Andyan na siya. Siya na yun. Ayan na siya. Kaya sulit na sulit sa akin to. Kahit siya lang yung pangkilay ko, carry. Okay, balik tayo sa Colorette. Dual pala to guys. This one is Brow Duo. So, sa kabilang side, may apat na ayan o, apat yan guys ha. I don't know if you can see it, pero apat. Talagang perfect panggaya sa kilay. Kaya mas mabilis gumawa ng kilay. Tapos sa kabilang side, meron din siya yung isa lang. So ito naman, kung gusto mong ayusin yung outline ng kilay mo, or gusto mo yung sa dulo para perfect, ayan. Ayusin natin yung dulo ng kilay. Pwede rin. Siya yung gamitin mo. Ang ganda nito guys. I highly recommend this, especially sa mga oily at pawisin, kagaya ko. Lalo na sa kilay guys, ang oily ko dyan. Pero ito ang tagal nito sa aking kilay, hindi siya basta-basta natatanggal. Next one, ang glutang ginagamit ko. Pang-apat na bote ko na to. This is Aurum ng Hikari Skin. I love it. Ang laman nito, 30 capsules sa isang bote. Good for 15 days na siya. Tapos meron na rin tong oral sunblock. It's nice. I can say na talagang pumuti ako kasi madalas kami mag-swimming lately. Pero overall, okay naman yung aking skin. Pantay naman siya. Wala naman ako ibang problema. Mas lighter lang talaga yung face ko, which is normal talaga sa akin. Mas lighter yung face ko compared sa body. If ever naghahanap kayo ng gluta na may kasama ng oral sunblock, Hikari Skin. Favorite setting spray, Lovely Cosmetics Grip Setter Fixing Spray. Ang dami kong setting spray dito, pero ito pa rin yung madalas kong gamitin. I don't know why. Ang ganda niya kasi, siguro sa lahat ng setting spray ko, siya yung pinaka satisfied ako pagdating sa mist. Tingnan nyo, look. Sobrang ano niya talaga, gustong-gusto ko to. Nako-cover niya talaga yung aking entire face kahit na ilan lang yung spritz na gawin ko. Meron lang siyang konting asim, pero hindi siya naglilinger ha, sandali lang. Once na mag-set na sa skin, carry na yan at saka gumaganda talaga yung overall finish ng aking makeup. Another product from Glam Hour, in fairness sa Glam Hour yung AM and PM lip shift nila, dye. I haven't tried anything like it. Alam niya naman ako, 'di ba, kapag nagsuswatches ako talagang bugbugan ng labanan. And talaga nabubugbog yung labi ko. Maraming salamat at naglabas ang Glam Hour nito kasi I've been trying to look for the perfect lip balm para sa aking labi. Napakaganda niya guys. Kahit na i-reapply ko ng i-reapply, kahit na lipstick ako dyan, okay lang. Kahit na siya lang din yung i-apply mo, meron siyang iniiwan na parang peachy na tint sa kanya. So, kahit na pang everyday, matipid pati siya. To think na lagi ko itong ginagamit, pero ang dami pa din. Matipid siya ha. Yung PM yung mabilis maubos sa akin kasi siguro dahil ito lip scrub. So, ito na lang siya oh. If you will try this, much better kung pareho yung kunin. Yung AM at saka yung PM kasi talagang they work hand in hand. Based on my experience to guys ha. Ang ginagawa nung AM for me, pinapalambot niya yung labi ko. So, habang ina-apply ko, nung ina-apply, lumalambot yung aking labi. So, kung meron akong mga excess skin sa labi, yung mga nag-chap dyan, pagdating ng gabi, once I use the PM1, nagsa-slough off. Wow! Slough off! Yung mga nag-chap sa labi ko, natatanggal niya. Tapos kahit na iwan mo nga siya eh. Ganun mo lang siya, tapos iwan mo lang siya. Very nice. Ang ganda nito guys. So far sa lahat ng na-try ko na pang palambot ng labi, ganyan, itong dalawa. Hands down, the best na na-try ko so far. Tinted sunscreen. Okay, on rotation ako. Madalas kasi ako mag-tinted sunscreen nung nakaraan. Ito yung tinted sunscreen na madalas na ginagamit ko, alternate lang. If you have oily skin, ito marirecommend ko para sa'yo. This is the Glam Beauty Tinted Sunscreen SPF 50 Powdery Matte. Kahit na hindi ako mag-powder, hindi mabilis mag-oil up yung aking skin. So talagang perfect siya para sa mga oily skin. So again, if you have oily skin, naghahanap ka ng tinted sunscreen na mag-work sa type ng skin natin,
Marerecommend ko to. Another tinted sunscreen, ito naman, para sa mga medyo aging skin, ganyan, merong mga textured skin, Lux Skin tinted sunscreen. Maganda tong pang araw-araw talaga. Meron siyang additional na niacinamide, may alpha-arbutin, ginagawa niyang radiant yung skin. Meron siyang something sa kanya na kapag every time na ito yung ginagamit ko, ang healthy tignan ng aking skin, legit. It can act as serum, moisturizer, primer, foundation, and sunscreen in one. So kung nagtitipid kayo, gora na kay Lux Skin, 5-in-1 na to. Lakas maka-fresh talaga ng skin. Foundation. Alam niyo, bumabalik na ulit ako sa foundation dahil dito. Vice Cosmetics True Wear Skin Like Foundation. Kung naghahanap kayo ng lightweight na foundation, eto na yun siya. Yung coverage siya, guys, light to medium lang, ha? At doon yung coverage, pero very lightweight. May kita nyo naman once you apply it, sobrang nipis lang niya, as in watery yung texture nito. Madaling i-blend sa skin. Ang paborito kong pang-blend sa kanya, of course, is si Blendy Puff. Ayan. Back in stock na to, guys. Nag-restock na kami nung brown and then nung black. Meron din kami nung white. Meron nung may lalagyan. Meron yung refill lang. At hindi to lalagpas ng 100 piso. Murang-mura lang yan, guys. Siya yung gamit ko pang-apply nito. Actually, kahit na cream blushes, concealer, ayan. Maraming paggagamitan niyang Blendy Puff. So, balik tayo dito sa Vice Cosmetics. Ang ganda nito, guys. Ito na nga lagi kong ginagamit. Ito yung gamit ko ngayon. As you can see. Nung ginawan ko pala siya ng first impression review, ang light nung ginamit ko na shade. Ito na yung shade ko. Medium neutral. Ito na yung perfect na shade for me. Pang everyday ko. Love this so much. Mukhang bumalik na ang aking pagmamahal sa foundation mula nung na-try ko to. Siguro kasi summer. Di ba pag summer, parang ayaw mong maglagay ng mabigat on your skin. Pero nung na-try ko yan, sobrang gaan lang niya. Actually, mas magaan pa nga siya kaysa dun sa mga tinted sunscreen na ginagamit ko. Swear, ang gaan niya talaga. Concealer, meron ako dalawa dito. This one is the Radiance Tint ng Get Ready With Me Cosmetics. Multi-use base. Ang shade ko dito is Almond. Ang ganda niya pang under eye area. Alam niyo, sa totoo lang, inaalala ko yung formula ng Get Ready With Me Cosmetics. Hindi ko siya masyado nagustuhan before. Kasi parang nag-orangey siya katagalan sa akin. Parang unti-unti siya nagiging warmer than the first time na in-apply ko siya. Pero ngayon, hands down, in-improve talaga nila ng bongga yung Radiance Tint ngayon. Wala na akong ganun na na-experience and actually mas blendable na siya. Kahit ilang layers yung ilagay mo, kahit mag-layering ka dyan, hindi off tingnan. Kasi yun yung napansin ko before. Parang nagiging off na, parang lumulutang na yung aking concealer, yung pinang spot conceal ko, lumulutang na. Sobrang perfect na ng formula nila this time. And yeah, I like it so much. Dati hindi ko yun malagay sa under eye area ko. Ngayon, pag tinanong nyo ako anong favorite kong pang under eye area right now, yung Get Ready With Me. Ito na siya. Another favorite na concealer, guys, na bagong discover ko lang. This is Popique. Ang ganda niya pang spot conceal. Alam nyo, naaalala ko sa kanya, para siyang dupe ng NARS. NARS, medyo may kamahalan. Yung pot, yun nasa pot na concealer nila. Almost the same sila. Kung gusto yung makatipid, go with Popique. By the way, my shade is shade C4, light medium true cool. Mas madalas ko rin siyang ginagamit, madalas ko siyang makita kasi yellow. Alam niyo naman ako, talagang leaning towards yellow talaga lagi. Si ate mo. Arcadia Beauty Soft Bronze. Ang ganda nito. Siguro kung, ano yung dyan sa lahat ng mga mami-mention mo today, ano yung pinaka mo talaga? Ito yung pinaka ko. As in, tuwa ako sa kanya kasi nung una, parang nag-alangan ako. Sabi ko, ay, isang shade lang. Ay, ito lang yun. Tapos parang nag-aalangan ako, parang hindi ko to masyadong parang hindi ko to magagamit. Pero guess what? Madalas ko na siyang gamitin. As in, sobrang gamit na gamit ko to. Matipid siya. Lagi ko tong ginagamit, guys. Matipid siya. Hindi na kasi ako masyado nagko-contour ngayon. More like bronzer na yung ginagawa ko. Once na i-apply mo siya sa skin, para siyang nagta-transform into powder. And knowing I have oily skin at pawisin, ayoko nung ganitong texture. Pero once na nilagay mo na, magbabago ang paningin mo sa kanya kasi powder finish siya, sa totoo lang. Madali siyang i-blend. Yung shade niya, very universal. Isa lang yata yung shade talaga nito. Universal yung shade niya. Feeling ko kahit na fair skin ka, magugustuhan mo to. Ang galing nito. Arcadia Beauty, ganda nito talaga. Kung marami kayong nakakapang medyo magaspang sa siko, sa tuhod, sa kilikili, yung mga chicken skin, ganyan, ito yung marirecommend ko. Ang ganda nito. This is the Lux Organics Derma Pro 2-in-1 KP Bumps Corrector Microderm Smooth Mask and Body Scrub. Ang haba. AHA 10%, may niacinamide, may hyaluron, may ceramides. Guys, scrub to. Alam nyo, unang gamit ko pa lang sa kanya, napawaw ako. Parang, wow. Ang laking difference niya sa kilikili, guys. Dati ang gaspang-gaspang na kilikili ko. Ang daming chicken skin. Ganyan mo lang. Tapos ibabad mo ng konti. Siguro
can give it 3 minutes or 5 minutes kung may extra time ka. Pero ibabad mo lang siya, tapos scrub mo lang siya. Kasi meron siyang may scrub siya eh. Tapos scrub mo lang after mo ibabad. Ay, pagkabanlaw mo, after mo maligo, hawakan mo siya ulit, parang meron kang bagong skin. Ganun siya kaganda. Ito yung mga tina-target niya: keratosis pilaris or chicken skin, rough and bumpy skin, strawberry legs, ingrown hair. Yan, ako problema ko yan. Ingrown hair, razor bumps, uneven texture. Swear, may in love kayo sa kanya kahit na unang gamit nyo pa lang sa kanya. Currently, tinetest out ko pa siya ng bongga along with the lotion kung talagang magwo-work siya. Kasi yun ang problema ko. Nagkakaroon ako ng mga ingrown hair. Ayan nga yung problema ko sa kilikili, down there. Nakatulong siya sa akin. Hopefully, matry nyo rin guys ha. And let me know. Balikan nyo ako kung nag-work sa inyo to, okay? Kung magsuswimming, anong marerecommend ko na sunscreen? Ito, madalas nyo nang makita to sa akin. Pero i-mention ko ulit guys, SPF 150 ng Lux Organics. Hindi ko na mabilang kung nakailan na kaming ganito, nag-repurchase ako ulit. Actually, bago to eh. Ito yung hindi ko masyadong na-mention before. Meron siyang cooling once you apply it. Lalo na kapag nasa ilalim ka ng tirik na araw, tapos kailangan mo mag-reapply. I find it relaxing kahit ang init-init kasi may cooling sensation siya. SPF 150, PA+++++, UVA and UVB protection na siya. Tapos 6-in-1 na. Bakit siya 6-in-1? May skin soothing, may hydrating, anti-aging, cooling, antioxidant, very water resistant. Kaya perfect talaga pang swimming. Lalo na sa beach kasi it's coral reef safe. Favorite eyeliner. Ito yung madalas kong gamitin, yung Lucky Beauty. Love na love ko to. Meron ka ng brush tip na eyeliner on one side and then you have the gel liner. Liquid eyeliner and then pang tight line. Ito yung gamit ko ngayon, pang tight line. Love this. Ang ganda nito guys and pang matagalan siya for me. Nagalaw ko pala yung lashes ko kanina. Ayan, inayos ko na siya. Madali namang ayusin. Yun ang kagandahan sa magnetic eh. Pag nakita mong medyo tulak mo lang. Oh, yan, we're good. New favorite highlighter. Vice Cosmetics. Yung Aura Mochi mo din to. Soft bouncy highlighter. This one is Sakura. Ang ganda nito guys. Tingnan nyo. So nice. Ang ganda niya talaga. Tingnan nyo, para siyang baza na, you know. Ako naman kasi madalas lang ako mag-highlight dito sa tip of my nose and then dito, dyan lang ako nag-highlighter. It does the job. Ang ganda ng shade. Wala siyang glitters pero mukha siyang basang highlighter. Nakakagigil. Pang-apply. Tingnan nyo naman. Ganda nito. Aura Mochi mo. Mascara. Still my favorite. Yung Heroin Make Lash Hype. Alam ko naka-magnetic foliage ako ngayon pero ginagamit ko siya sa lower lashes. It gets the job done. Swimming proof. Ilang beses ko na itong ginamit pang swimming. Yes. Magsastay talaga siya sa lashes mo lang. It's a tubing mascara kaya hindi kumakalat, hindi ko magpapanda eyes sa kanya. Pag tatanggalin mo siya, gamit ka lang ng oil-based na makeup remover. And actually, magaganon mo siya. FYI, dun mo malalaman kung tubing mascara, yung mascara na nabili mo. Kapag ginanon mo siya, tapos matatanggal siya ng buo, tubing mascara yon. Kapag kumakalat siya, as panda eyes sa mukha mo, sa mata mo, hindi siya tubing mascara. Kaya I prefer yung mga tubing mascara kasi hindi siya umakalat. Diba minsan pag naghilamos na tayo, tapos may iwan na itim. Kaya yun yung kagandahan ng tubing mascara. So, yeah. I've tried a lot of mascara. Actually, binalikan ko din yung dati kong favorite na Detail Cosmetics. Kaso, bumalik pa rin ako kay Heroin Make kasi mas tumatagal talaga siya. Tsaka, having short lashes, mapili ako sa mascara, kailangan magaan pa rin siya. Kasi kapag kaya pinili ko yung mga heavy na mascara, though, yeah, mas obvious, mas kitang-kita mo, mas volumized yung lashes. Kaso, ang downside naman is pinabagsak naman niya yung curl. Pero ito, wala akong naging problema. Lahat ng hinahanap ko sa mascara, nandito. Yun lang, medyo mahirap siyang tanggalin ha. Ilso! Dahil Ilso! Hindi kasi ako pala facial. Mahilig ako mag-DIY. Especially yung pag marami na akong kailangang i-harvest sa ilong. Ayoko nang gumamit ng pore strips mula nung na-discover ko tong Ilso, guys. This is the Super Melting Sebum Softener. Napakaganda niya, guys. Pwede mo siyang bilhin individually. Pero binili ko kasi to na nakaset na. So, meron ka ng ganito. Grabe, ilang beses ko na siyang ginagamit. Pero ang dami pa din, no. Matagal niyong magagamit. Kahit na feeling nyo na mamahalang kayo, matagal nyo magagamit to. Ito yung cotton pad niya. Mas maganda na ito talaga yung gamitin nyo, guys, ha. Kakaiba yung cotton pad nito. So, sa mga nagtatanong kung pwedeng gumamit ng ibang klaseng cotton pad, I haven't tried it, pero
I suggest ito. Iba kasi yung kapal nito, talagang kapit siya sa ilong mo. I'm not sure kung ibang cotton pad yung gagamitin mo, baka mas mabilis matanggal, ganyan, I'm not sure. Iniiwan ko lang to on my nose 10 to 15 minutes, tas maya-maya, pagtanggal ko, makikita ko na yan, nakaangat yung mga whiteheads and blackheads ko, guys. Pagkatas nun, kukunin ko na yung parang spatula, ito na yung pang-harvest. Isa-scrape mo lang, pero not so much ha, baka ma-irritate naman yung skin nyo. Not so much, yung sakto lang, para lang ma-scrape out yung whiteheads. Masasatisfy kayo kasi effective talaga siya. Makikita mo talaga nagsiscrape yung whiteheads and blackheads. I love this so much. I can't emphasize kung gaano ko ka-love to, guys. I use this once a week. Kaya nga matipid siya. Pang dry ng pimples, Dr. Leo Salicylic Acid Acne Treatment. Ito yung drying lotion. So, hindi mo kailangan siya i-shake ha. Kailangan ganyan siya. Pag ginamit mo siya, guys, kailangan ganyan siya. Kasi, i-dip mo yung cotton buds hanggang dito. Doon sa may powder. Huwag niyo siyang i-shake. Ganyan talaga siya. Kukunin mo kasi yung pinaka white dyan. Tapos, yun yung ilalagay mo sa pimple mo. Kahit overnight nyo lang gamitin, ang bilis mag-dry ng pimple sa kanya. Trust me, ang dami kong pinagdaan ng pimples nung nakaraan, lalo na dito sa baba. Pero, ang bilis niya. So good. So good. O, ito naman tayo. Siyempre, pag dry out ng pimples, anong problema? Pimple marks. Ito yung marirecommend ko, tranexamic acid. Yung TXA Melasma Clear Exo 10 Exosome Bright Treatment Cream ng Lux Organics. Ayan. Ito yung marirecommend ko, lalo na sa mga merong pimple marks, pinagdaanan ng tigyawat, nangingitim. Hindi ko to nilalagay sa buong face ko. Nilalagay ko lang siya dun sa mga areas ng skin ko na kailangan kong mag-lighten. For example, dito may pimple mark ako dito. Lalagyan ko yan. Dito sa aking melasma, maglalagay ako dyan. Kumbaga, hindi entire face, spot treatment lang. Maganda siya, lalo na pang malala. So, kung problema nyo melasma, dark spots, acne scars, pang spot treatment, this one, very nice. Favorite lotion. Nung nakaraan kasi hindi ako nagsama ng lotion. I'm sorry. So, ito na. Parehong maubos na. The Lux Organics Retinol Gluta sa gabi. Ito naman sa araw. Yung Niacinamide plus Arbutin Healthy White. Hindi kasi ako lumaki ng pala lotion. Kaya, mapili ako sa lotion. Gusto ko yung manipis lang. Yung hindi mabigat, hindi sticky-icky. Alam nyo naman, mainit dito sa atin. Kahit hindi ako naka-aircon, yung hindi nagbubutil-butil yung pawis ko sa kanya. Kasi yun yung problema ko sa lotion. Lalo na kapag makapal yung lotion, diba? Lalo na sa weather natin. Eh, hindi naman ako lumaking pala lotion. Ngayon na lang, nung tumanda ako nag-promise sa sarili ko na I will take care of my skin. Maglo-lotion na ako na maglo-lotion. And ito yung marirecommend ko sa mga pareho ko. Ang hinahanap sa lotion is yung magaan lang, hindi malagkit, madaling ma-absorb, mabilis i-blend sa skin. So, yan. Itong dalawang to. Actually, kahit yung isa yung milk nila, kasi yung milk si Papa naman gumagamit. Ito yung madalas namin lotion dito sa bahay. Hindi ko na masyado na-emphasize kasi maraming beses ko na itong na-mention. So, I love this. Lip products na madalas gamitin ko lately. Enigma Rouge Glow Lip Tint. This is very nice. And favorite na shade ko si Spike. Yan naman. Very effortless. Alam niyo yun? At saka tumatagal talaga siya sa aking labi. At saka gusto ko iniiwan yung shine. Ang healthy ng labi ko sa kanya. I don't know, maybe I'm taking good care of my lips na better compared dati. Kasi nga, nag-lip balm na ako and all. Meron na akong AM and PM lip shift na ginagamit. Hindi siya nakaka-dry at solid siya pag in-apply sa labi. Hindi siya nagsasettle sa isang area lang. Hindi nagsasettle dun sa lines ng aking lips. Ang ganda ng packaging, ang ganda ng formula, ang ganda ng applicator. Tapos gusto ko yung shine niya. Kahit hindi na ako mag-additional na lip gloss or what. Kasi may shine na talaga siya. And yung shade na Spike. Gustong gusto ko to. Sana napanood niyo yung review video ko nito nung Timeforia. Ang ganda nito. Wala pa akong mahanap na contender para sa kanya kasi talagang long-lasting ito, dahil Timeforia Spectra Ultra Stay Color Transfer Proof Lip Vinyl. Sa mga magtatanong kung anong difference niya dun sa Maybelline Lip Vinyl, mas gusto ko to kasi mas magaan siya. Tapos mas long-lasting. Tapos kahit na hindi na ako mag-reapply. Kahit isang beses lang ako mag-apply, buong araw na siya. Ganun siya katibay. Ang favorite kong shade dito si Solar Flare. Very nice tong shade na to. Look. Ganda. Ang ganda niya talaga, guys. Yun nga lang, ang downside na nakikita ko sa kanya is maghihintay ka ng 2 minutes. Hintayin mo talaga mag 2 minutes before ka magdadakdak. Kailangan kasi mag-set talaga siya ng solid sa labi mo para maging long-lasting talaga siya. Ito lang yung dinampot ko na shade, pero actually lahat yan, lahat ng shade na nilabas nila,
Bet ko. Cloud Beauty na lip gloss, guys. Kahit siya lang yung apply mo, ang ganda. In fairness, hindi siya yung eme na masabi lang na may nilagay kang lip gloss para lang kumintab siya. Ito talagang magtatagal and lumalambot yung lips mo. Yun, kung ano man yung nilagay nila dito, Cloud Beauty, keep up the good work. I love this. Sobrang ganda. And lastly, ang aking favorite, I'm not sure kung napapansin nyo lately na medyo nagsislim down ako, pero kung hindi, okay lang yan. Basta ako, importante yung nararamdaman ko. Medyo lumuluwag na yung mga damit ko. I'm loving it kahit na minimal effort. 30 minutes lang ako mag-treadmill, yun lang ang kaya kong gawin sa araw-araw. Pero ang laking tulong ng Nair Actiponin sa akin, guys. Iniinom ko to tuwing gabi. 2 tablet ang iniinom ko every night. Well, yun naman talaga yung instructions. Yung fat burning niya sa gabi. Minimal effort lang talaga ako ngayon. Hindi ako ganun ka tutok na tutok. Especially sa workout ko. Hindi ako ganun ka tutok na tutok. Pero nababawasan pa rin ako ng timbang. Naalala ko ng January, nasa 69-70 kilos ako. Right now, 60-61 kilos na lang ako and I'm happy. Hindi naman ako ganun talagang tutok na tutok and gustong-gustong magpapayat. Pero at least kahit papano, alam niyo yun, na jumpstart niya yung urge ko. And na-jumpstart niya yung aking weight loss journey. So, tuloy-tuloy nyo lang. Kailangan lang maging consistent. Feeling ko kailangan lang maging consistent kasi nung tunigil ko siya ng 1 linggo, nag-gain ako ng weight. Kaya kailangan lang talaga siya tuloy-tuloy. And sobrang dali lang kasi inom ka lang ng 2 tableta bago matulog. So, yun na siya. Parang nagiging doble yung resulta ng ginagawa kong workout. Kunwari, 30 minutes lang ako. Parang more yung nababurn ko mula nung nag-Nair Actiponin ako. Kasi yun naman talaga yung effect niya. Talagang may switch siyang ina-activate. Oo, sa cellular level. Hindi ko na i-elaborate kung ano yun. Basta meron siyang ina-activate for fat burning talaga. Lalo na sa gabi. Yun yung gusto ko. Habang natutulog, nagbaburn ka ng fats. O, diba? So, ayun lang guys. Let me know your thoughts. Kung nasubukan nyo na yung iba dito. Kung meron kayong request na i-review natin or video ideas, please feel free to comment down below. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo itong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. I will see you again on my next one. Thank you so much, guys. Listahan ng mga products as usual nasa description box, okay? Bye! And if we don't wanna, we don't ever have to leave.